paggawa natin ng CAN diagram, una is maglalagay ako ng ISP. Ang ISP, ito yung Internet Service Provider natin. Then maglalagay ako ng fiber optic. Then lalagay din ako ng converter. And UTP cable. Then last is router. So, ang fiber optic, ito ay napakanipis na hibla ng salamin or plastic na ginagamit para magpadala ng data gamit ang liwanag. Then, itong converter, kino-convert niya itong fiber optic into UTP cable para makunik natin sa router. Then, pagkatapos nito, magagawa ako ng mga rooms. So, una, ito yung main router natin. Main router. So, ang main router, maglalagay ako ng IP address. Ang IP address na ilalagay ko is 192.168.8.1. So, maggagawa muna ako ng rooms. Time-lapse lang muna natin. So, ayan. Tapos na akong magawa ng rooms. So, ito ay room 1, room 2, room 3, saka room 4. 4 na rooms yung ginawa ko. So, dito, may nilagay akong networking device. Tinatawag natin itong switch. Pareho lang sila. So, ang room na ito, dalawa, tatawagin itong CumLab. Ito ay CumLab 1, tapos ito is CumLab 2. So, sa room na to, maglalagay tayo ng IP address sa bawat computer na nilagay natin. So, ang router may router tayo na connect sa switch na to. So, ang IP address ng router is i-distribute natin sa bawat computer na nandito. So, maglalagay ako ng IP address una dito. 8. So, ang IP address dito is 192.168.8.1. So, dito magsisimula na tayo sa number 2. Lagay tayo ng 2. Kasi ito yung number 1 natin. Then dito is number 2. Pagdating sa computer na. So, proceed na tayo. 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. So, may may 14 tayo na computer na nakakonect sa switch. So, ang switch nga pala is mayroon siyang 48 LAN ports para i-connect natin lahat yung computer na para makonect natin sa switch. Then, kaso is 14 lang yung computer na ginawa ko, which means kasya na siya dito. So, may 48 siya, 48 LAN ports. Pwede pa natin siyang dagdagan. Pero 14 lang yung ginawa ko para kaunti lang yung ginawa ko kasi maliit lang yung isang bond paper lang. Then, pwede pa natin itong dagdagan na hanggang 48. Hanggang 48 lang kasi 48 lang din yung LAN ports.
So, may IP address na to, computer na to, lalagyan ko muna to ng IP address, din dito maglalagay din tayo ng IP address dito. Pero mayroon tayong router dito. So, ang router na to is maglalagay din tayo ng IP address sa router na to. So, magkaiba sila kasi ito yung router niya, tapos may router din tayo dito sa kanya, sa room na to. Para sa room na to. So, maglalagay na ako ng IP address 192.168. So, 192.168 dito is 8.1. So, dito, iibahin na lang natin para hindi sila magkikita-kita sa room, sa Kumlab 1 at sa Kumlab 2, para hindi sila magkita ng mga files nila, mag-share sila ng files para hindi nila hindi mapakialaman ng Kumlab 1 yung files na nandito sa Kumlab 2. So, gagawin ko itong IP address ng router, gagawin kong 9.1 para hindi sila magkita. So, i-distribute ko rin dito yung IP address ng router na to. 192.168. So, 9.2. Kagaya kanina, 2. So, 2 na din tayo. So, proceed tayo. 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang sa lagyan natin lahat. So, then, lalagyan ko lang muna ng IP address tong dalawang rooms na to. Time-lapse lang natin. So, tapos na akong maglagay ng IP address sa dalawang rooms. Dito naman tayo. So, ang room na ito ay admin. Ito ay admin office. Ilalagay natin admin office. So, may router tayo ulit. Set naman tayo ng IP address ng router na to. 168.8. Dito, 9 at saka 8. So, gagawin natin ito. Pwede natin itong gawing 10. 10 IP address. Then, ulit, number 1. Ito yung number 1. So, dito, distribute natin ito dito sa mga computer. Ito is computer to, bawat isa. Computer ko din. Computer din yan. Lahat na yan is mga PC yan. PC lahat. Personal computer yan lahat nandyan. I-distribute natin yung IP address dito sa admin office din natin para hindi tayo magkita-kita sa mga lahat ng rooms. Kaya nilagyan ko ng router. So, dito naman sa room na to, ang room na to gagawin natin ito faculty room, faculty. Then, may router tayo ulit. So, lagyan natin ng IP address niya router nito. So, that 168.8. So, mayroon na tayong 8, 9, saka 10. So, iba naman din dito. Lagyan natin pwede natin itong gawing 5. Depende sa inyo. That 1. Babagawin na natin itong second digit, ikalawang number. Saka dito. Then, i-distribute na naman natin ito dito. From start, taog, number 2, then continuation na dahil. Then, may nilagay ako signal sign. Tas may rin ako, wireless router na ginawa. So, itong wireless router, connected siya sa router na to. Lagay natin. Connected to
router 192.168.5.1. Mag-exceed siya dito. So, wireless siya. Then, pwede natin i-connect yung TV sa router na to. Then, CCTV. Connected din siya dito. Saka laptop. Dito. Saka cellphone. Pwede na tayong tablet. Connect natin dito. Parang silbi wifi na natin to. Pwede connect natin dyan ang mga natin. Cellphone, laptop, TV, CCTV, tablet. Pwede natin makonect dyan. Kasi wireless na yan. Then dito, is connected na to dito. Then, so may signal, may sign sa signal na pwede siyang connectan ng wireless router natin. So, then i-distribute ko lang kaunti yung saglit yung IP address ng dalawang rooms. Time-lapse lang natin. So, tapos na akong maglagay ng ng IP address. So, nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo na gateway yung nilagay ko dito. Tapos switch yung dito. So, gateway yung nilagay ko dito kasi admin office lang naman siya. Then, maliit lang yung computer na malalagay natin. Like sa gateway kasi, yung gateway, pinakamataas niyan is 8 LAN ports lang ang meron siya. Kaysa sa switch, yung switch, may 48 siya pinakamataas. So, yung pinakamataas natin na yung ginamit natin dito. Pwede pa natin itong dagdagan hanggang 48 lang. Itong dalawa to. Pero maliit na yung nilagay ko. Then, dito naman, hub. Yung hub, pinakataas naman na LAN port sa hub is 24. 24 pero maliit lang din yung nilagay ko dito. 24. Pwede pa din natin itong dagdagan. Ang gateway lang is 8 na to. So, hanggang dito lang tayo. Hindi na tayo makadagdag ng computer dyan. O di kaya printer. So, ngayon, lalagyan lang natin ng label yung yung mga connection natin. So, sa UTP cable na ito ay mga UTP cable to lahat. Lahat UTP cable yan. Kasi na-convert na natin yung fiber optic to UTP cable para magka-connection na lahat. UTP cable ito, ang tawag dito is straight through. Straight through siya dahil magkaiba sila ng device like switch at saka router. So magkaiba sila dito. So magkapareha sila. Ang ilalagay ko dito na UTP cable is crossover. Dahil magkapareha sila ng device, router to router. O di kaya switch to switch. Pag pareha sila ng device, crossover, dapat ilagay natin na UTP cable. Kasi di yan gagana. So, pag switch to switch, then router to router, crossover tayo. Pag switch to router, magkaiba ng device, straight through tayo. So, lahat ng ito, halos lahat ng ito is magiging straight through yan. Straight through. Kasi magkaiba sila ng device, switch to computer yan eh. So, straight through lahat yan. Then dito, router to router. So, crossover tayo. Kasi magkapareho sila ng device. So dito, switch to router. Straight through tayo. Then dito din, switch to router pa rin. O router to switch. Straight through pa rin. Tapos dito, router to gateway. Magkaiba pa rin sila ng device. Straight through pa rin gagamitin natin. So lahat ng ito is straight through. Straight through to lahat. Lahat ng cable na yan. Dito din, straight through din. Kasi router to hub, so straight through siya. Straight through lahat. Then, sa router na to, then okay na siguro.
Then, siguro tapos na. Hope na may naintindihan kayo sa sa can layout na to. Tagang thank you. Maraming salamat.